gabi si Vice President Jojo Marbinay upang magsalita kung ano po ang kanyang naging reaksyon sa katatapos lamang na sona ng ating Pangulo. Magandang gabi po, Vice. Maraming pong salamat. Opo. Ano po ang sabi po ng ating Pangulo, siya po'y kontento sa mga kanyang mga nagawa. Kayo po ba'y kontento? Sinabi lang ni Pangulo. Pero isa inyo pong... Ako masasabi ko lang, yung speech was very emotional. At ang ako expectation ko kasi yung FOI, marinig natin kung paano ba pero mukhang hindi na nabanggit. So yun ang medyo kakulangan doon. At saka yung panahon ba masyadong ma-accept para masabi niya yung mga magandang nagawa niya. Panahon ba masyadong ma-accept para masabi niya yung mga magandang nagawa niya. Panahon ba masyadong ma-accept para masabi niya yung mga magandang nagawa niya. Katulad sa housing. Kami, yung sa Yolanda, maayos na sa Yolanda. Yung sa Zamboanga, sisimulan na namin, etc. Masyadong marami kasing testimonial. Kasi... Vice President, kanina po na banggit po yung pangalan niyo. Sabi ko magkasama daw po kayo nung 1987 People Power Revolution at nasabi niya rin parang medyo philosophical na talagang pag ito na yung last niya at medyo contento rin sa kanya. Ano po reaction niyo po doon na parang special mention pa po kayo ng Pangulo sa kanyang sona? Kami naman yung Pangulo may pinagsamahan nung mag-speech sa Malacanang. Sabi niya nga sa akin, Joe, pinag-aaway tayo. Sabi ko, wala naman tayo pinag-aaway, Mr. President. Kami naman yung Pangulo may pinagsamahan. Nung mag-speech sa Malacanang. Sabi niya nga sa akin, Joe, pinag-aaway tayo. Sabi ko, wala naman tayo pinag-aaway, Mr. President. Kami naman yung Pangulo may pinagsamahan. Nung mag-speech sa Malacanang. Sabi niya nga sa akin, Joe, pinag-aaway tayo. Sabi ko, wala naman tayo pinag-aaway, Mr. President. Kami naman yung Pangulo may pinagsamahan. Nung mag-speech sa Malacanang. Sabi niya nga sa akin, Joe, pinag-aaway tayo. Sabi ko, wala naman tayo pinag-aaway, Mr. President. Ulit-ulitin ko kung ano ko, utang na loob ko kay Pangulong ko. Marunong makutumbalaw ng utang na loob, tsaka hindi ako marunong mang-iwan ng kasama. Ulit-ulitin ko kung ano ko, utang na loob ko kay Pangulong ko. Marunong makutumbalaw ng utang na loob, tsaka hindi ako marunong mang-iwan ng kasama. Ulit-ulitin ko kung ano ko, utang na loob ko kay Pangulong ko. Marunong makutumbalaw ng utang na loob, tsaka hindi ako marunong mang-iwan ng kasama. Ulit-ulitin ko kung ano ko, utang na loob ko kay Pangulong ko. Marunong makutumbalaw ng utang na loob, tsaka hindi ako marunong mang-iwan ng kasama. Vice President, pinakita rin po natin ni Pangulo yung vision niya for the country, which is dapat may manumbalik yung trustworthiness sa gobyerno. Do you share the same vision o mas tututok po kayo sa mga economic gains po dapat o dapat mas iba po yung inyong kailangan tutukan in terms of principle? Bilang namuno ng matagal sa mayor, pagka mayroong nakikita mo may suporta at natutuwa sa iyo ng taong bayan, nagkakaroon ka ng lakas ng loob at saka nagkakaroon ka ng tiwala. So that leads to making better decisions at saka kontento ka sa tama ang ginagawa mo. So, kung yun yung survey niya ay naapektuhan, siguro may mga prosesong dapat itama. Vice, na banggit din po niya na patungkol po sa ating mga manggagawa, medyo nabawasan daw po ang pag-i-strike ng mga manggagawa. Ano pa po sa tingin niyo ang kulang sa mga sinabi niya patungkol po sa ganung issue? Hindi ko alam kasi yung datos niya. So, kung ano lang napakinggan natin, yun yung datos niya. Alright, maraming salamat po sa inyo, Vice President Jojo Marbinay. At back to you po, Kuya.
Mga kababayan, ngayon ang bagong simula ng laban sa kahirapan. Nagbitin po ako sa kabinete dahil hindi ako makapapayag na ipawalang saysay at siraan ang aking mga programang pangmasa na nagtagumpay sa Makati at nais kong mapalawak sa buong bansa. Hindi ako papayag na magpatuloy ang kawalan ng katarungan sa bansa. Hindi ako papayag na iilan lang ang magtatamasa ng benepisyong nararapat sa karamihan. At lalong hindi ako papayag na alisin sa taong bayan ang pagkakataong magkaroon ng isang pamahalaang tapat at mahusay na naglilingkod upang guminhawa ang marami. Hangad ko na magkaroon ng bansa ng maayos na pamamahala upang ang marami at hindi lang ang iilan ang makikinabang sa kaunlarang maabot natin. Dapat magkaroon ng pamahalaang nakikinig at tunay na nagmamalasakit lalo na sa mamahihirap. Isang pamahalaang mapagpapairal ng hustisya at tahimik na pamumuhay. Isang pamahalaang puspusang nagsisikap upang lumikha ng higit pang trabaho upang bigyan ng ginhawa ang matagal nang nagigipit na taong bayan. Isang pamahalaan na nagbibigay ng epektibo at malawak ng serbisyong pangkalusugan at edukasyon. Isang pamahalaang makatao, hindi manhid at may malasakit kanino man. Isang pamahalaan na magbibigay ng pagkakataong guminhawa at umangat ang buhay ng mga mahihirap. Ito ang aking ipinaglalaban. Ito rin ang hangarin ng ating mga kababayan. Isang pamahalaang kabaliktaran ng manhid at palpak na pamahalaan ngayon. Tsaka hindi ako marunong mag-iwal ang kasama. Tsaka hindi ako marunong mag-iwal ang kasama. Tsaka hindi ako marunong mag-iwal ang kasama. Mga kababayan, tinanggap ko noon ang alok na maglingkod sa kabinete dahil nais kong suklian ng tapat na paglilingkod ang pagtitiwala ng sambayanan. Nang ako ang inyong inihalal, ako ay nangako na magiging isang working vice president. At sa nakararaang 5 taon, tahimik akong nagtrabaho. Nagsagawa ng reforma sa sektor ng pabahay at tinugunan ang daing ng ating mga OFWs. Ngunit sa aking mga pakikipag-ugnayan sa iba't ibang lalawigan, ipinaaabot ng ating mga kababayan na hindi nila nararamdaman ang ipinagmamalaking kaunlaran. Ang nakikinabang sa pinagyayabang na pag-unlad ay iilan lamang, kasama ang mga piling kaibigan at kapartido ng mga nasa pwesto. Marami na akong pinagdaan ng pagsubok. Ilang beses akong ikinulong noong panahon ng martial law dahil sa paglaban ko para sa kalayaan at demokrasya. Kahit pagkatapos ng 1986 EDSA Revolution, ilang beses akong ginipit at tinangkang patahimikin dahil patuloy akong lumalaban sa pang-aapi at pang-aabuso. Ngayon, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, ako at ang aking pamilya ay pinagkakaisahang siraan, hamakin, gipitin, tanggalin bilang pangalawang pangulo at ipakukulong pa. Ito ay dahil ako ang pangunahing balakid sa kanilang pansariling ambisyon at hangarin. At habang ako at ang aking pamilya ay ginigipit at inuusig, hinahayaan naman nila ang malawakang anomalya ng kanilang mga kasama at kapartido. Ang Disbursement Acceleration Program o DAP, ang Priority Development Assistance Fund o PDAF
ng kanilang mga kakampi, kapartido at kaibigan ang pangungutong sa MRT at ang massacre ng SAF 44 sa Mamasapat. Hindi nila pinananagot ang mga opisyal na pumigil sa pagpapalabas ng 2013 Internal Revenue Allotment o IRA ng mga pamahalaang lokal. Samantalang alam naman nila na karamihan sa ating mga bayan at barangay ay umaasa lang sa IRA. Ito ang baluktot na hustisya at mamahala ngayon. Ang umiiral ay selective justice. Iba ang hustisya at mga benepisyo ng mga kaibigan at kalyado ng partidong nasa kapangyarihan. Ngunit walang hustisya at walang maasahang benepisyo para sa nakalarami, lalo na sa mga mahihirap. Mga kababayan, may hangganan ang pagtitiis ng isang tao. Tama na. Sobra na. Bakit hindi nila ako harapin sa malinis na halalan? Alam nila na marami sa kanilang kandidato ang hindi mananalo sa isang malinis at patas na halalan. Kaya gagamit sila ng maruruming paraan. Sukdulang sila ay magsisinungaling, magwaldas ng pondo ng bayan at magpatuloy sa paglabag sa batas. Nagpapasalamat po ako sa ating mga kababayang nagpahayag sa mga survey na sa kabila ng mga paninira, malaki pa rin ang tiwala nila sa akin. Sa ating mga mahihirap na kababayan, huwag po ninyo akong alalahanin. Kaya ko ang lahat ng ginagawa at gagawin pa nilang pagpapahirap sa akin. Ngunit, hindi ko kayang tiisin na magpatuloy ang kahirapan na hinaharap ninyo sa bawat araw. Sa mga kalabang ko sa politika, sinasabi ko sa inyo ngayon, kung ang layunin ninyo ay paatrasin ako sa pagtakbo bilang Pangulo sa 2016, nagkakamali kayo. Hindi ako umaatras sa laban. At lalong hindi ko iiwanan ang ating mga mahihirap na kababayan. Ako po, ang inyong pangalawang Pangulo, si Jojo Binay, taas noong pinagmamalaki ang pagiging tunay na Pilipino sa puso at gawa. At lagi ninyong kasama sa hirap at ginhawa. Ngayon ay namumuno sa oposisyon. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang sambayanang Pilipinas!